umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nandito sa tahanan ni Ginoong Zoe Santiago na dating punong bayan ng Ugando. At kami po ay nagsasagawa ng pangipagpanayam upang magkaroon ng kasagutan ang aming mga katanungan hinggil sa aming asignaturang Human Resource Management. At makakasama ko nga po dito ay ang aking dalawa pang mga kasama na sina Denzel Santos at Clarence Capiral. Ako po si Charles Denzel L. Santos at ang aking kasama na si Clarence Capiral. at ngayon ay simulan na natin ang pakikipagpanayam kay Mr. Zoe Santiago. So sir, this is the first question. What is the importance of studying and understanding of human resource management to the success of your business? Well, it's very essential and very important that human resource management should always be considered. Having a managerial capacity in running a business is very much important. Why? Dito nababatay kung paano ang diskarte sa negosyo ay tunay po nating nakikita at nasasalamin kung paano patakbuhin ang isang negosyo, maliit man o isang malaking negosyo. But at first, we have to start with a small business. Considering yourself and considering the factors that you need to put into your mind. Well, of course, number one, one of the things that need to be considered is the location. Bakit? Napakahalaga ng isang lugar na dapat i-consider ng isang human resource management officer ang isang lugar o lokasyon kung saan itatayo ang isang negosyo. Meron ka bang malaking kapital, meron ka bang malaking diskarte sa buhay para magpatakbo ng negosyo. Kung hindi maganda at akma ang isang lugar, ay hindi rin ito kikikita. The second factor is, well, of course, the capital, the money. Dahil kung wala kang negosyo, mahirap magsimula ng isang negosyo. Maliban na lang kung ito ay mga online business. Kasi in online business, hindi mo kailangan ng masyadong malaking puhunan. Ang laway lang ay sapat na upang ikaw, at ang connection ay sapat na upang ikaw ay magsimula ng isang negosyo. But considering a small entrepreneurship o isang maliit na negosyo, you have to put in mind not only the location, not only the money, but also the strategy. Kailangan natin magkaroon tayo ng isang mabisang estratehiya kung paano ang isang negosyo ay makiklik o sa isang maiksing panahon ay semplang kaagad. Kaya mahalaga sa isang tao na gustong magnegosyo ay i-consider yung estratehiya. What are those common strategies that need to be considered sa pagtatatag nito? Napakahalaga po nito sapagkat i-consider din natin dito yung sa pamamahala ang mga tao. Yung how to hire the employees. Kung paano natin kukunin. Kung ito man ay isang sari-sari store, hindi ito nangangailangan ng maraming tao, kundi isa o dalawang tao lang. Kung ito man ay isang eatery, nangangailangan tayo dyan syempre ng maraming tao, especially the cook, the dishwasher. Kailangan natin dito ng mga service crew. So kung ikaw man ay magtatayo ng isang restaurant, mas malaking i-consider mo dito yung mga tao sapagkat ito yung tinatawag mong human resource na kung saan ay gagalaw at sila yung magpapatakbo ng ating negosyo. At siyempre, kung ito ay malaki na, but still you need a cashier. Sapagkat ang cashier ang siyang nag-hold, nag-handle, nangangalaga sa anumang mga benta o salapi na pumapasok sa isang negosyo. So, truly napakahalaga na ang isang tao ay may angkop na kaalaman hinggil sa pagkakaroon ng tinatawag nating tamang pamamahala at tamang pangangasiwa ng isang negosyo. Sir, the next question is, what are the qualifications that you're looking for in hiring employee? Well, things that need to be considered in hiring employee depends on the position. So if we are planning to establish a small business and small business enterprise, well, of course, especially the sari-sari store, you don't need a lot of employees to hire. But if you are still intending to put up a sari-sari store, you need only just yung parang utusan mo lang doon sa loob ng tindahan, bantay. So you are only just giving them a small salary or it's a monthly salary, monthly basis salary. But you are intending a carinderia, well, it's as big, more bigger than the sari-sari store. You need a lot of position to consider, like especially the cook, the dishwasher, the service crew.
and then the cashier. It is really important to have those positions be filled up with proper qualifications in hiring employees. Number one, you have to hire person with integrity. Second, well, of course, you have to hire yung kasanayan sa kanyang posisyon. Awareness of the position that is intending to do. Lalo yung cook, it is very vital to hire a cook which you think can cook a lot better than those ordinary cook. Sapagkat ang buhay ng isang karinderya ay nakabatay sa isang tagapagluto. Lalo na kung ang iyong intensyon ay lutong bahay, of course, pasukin ng tao yan sapagkat yan ay hindi tinipid. Secondly, mag-hire ka ng dishwasher sapagkat ang mga pinagkainan ay napakahalaga na ito ay mahugasan ng maayos. At siyempre, diyan kailangan masipag din. Pag-hire mo naman ng service crew, pinagkakatiwalaan mo, he must be trustworthy enough. Tiwala ka na kung saan ay magiging isang masipag at isang pinagkakatiwala ang naglilingkod o nagsaserve sa ating mga customers. Kailangan maging magiliw din siya sapagkat ang buhay din ng isang karinderya ay nagsaserve ng pagkain. And most especially, isa sa mga vital role na dapat gampanan ay ang cashier. Sapagkat ang buhay ng negosyo ay nasa pagpasok at paglabas ng pera mula sa pinagbilan sa negosyo. So, yun po. In generally, kailangan well-versed doon sa kanyang posisyon, with experience doon sa kanyang posisyon, most particularly the cook, and then, well, of course, with knowledgeable in the paghawak ng pera. Kailangan kasado yung mga tao mo. K stands for knowledge, very knowledgeable siya. A stands for good attitude, and S stands for skillful. Kailangan siya ay mayroong skills na dapat matutunan, and those things can be put into action, kaya dapat maging kasado ang isang empleyado na dapat nakukunin mo sa iyong negosyo. Sapagkat kung sila ay mga kasado, walang magiging problema. The business will run on smoothly. Muli, K stands for knowledgeable, A stands for a good attitude, S stands for skillful, and the third is A, refers to action. Putting all those things into action surely the business will earn a lot and will stay longer in the circulation in a given community. And sir, this is the last question that we prepare for you. How do you handle your employee? Well, of course, given the right employee, we have to give them more benefits and incentives. Well, of course, you have to give them the better salary they do deserve, and then give them incentives if they need to be given such incentive. Sapagat ang ganitong mga reward ang siyang magbibigay ng inspirasyon for them to go on at maging mapagkakatiwala ang mga empleyado. Sapagat ng mga empleyado, pag hindi mo inargabyado, sila ay magtatrabaho ng naayon sa gampanin na dapat nilang gampanan at magbibigay ng tunay na malasakit sa isang negosyo. Sapagat kung hindi mo tinipid sa sweldo, hindi mo tinipid sa cash keep or sa anumang mga reward, sila ay magbabalik sa iyo ng isang totoong serbisyo na alam natin na magbibigay ng magandang imahe sa negosyo mo o image sa isang negosyo. Napaka-importante na bigyan mo ng pangangalaga, pangangasiwa ang isang empleyado o mga empleyado for them to be inspired and to aspire to work more and to earn more for the business. At muli, ako po si Clarence Capiral At ako naman po si Charles Denzel L. Santos. na nagpapasalamat sa naibigay niyong oras at pagkakataon At isang makabuluhang kaalaman na aming magagamit sa aming pag-aaral. At isang maging matagumpay na negosyante sa hinaharap. At muli, maraming salamat at isang magandang araw sa inyong lahat.